So hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Epic Mall. Ngayon, try natin tong bago nating motor, which is tong ADV 150 2020 model. Ngayon, gagawin ko to ng review kung kamusta ba yung driving capabilities nito, kung okay ba siya sa tagtagan, okay ba siya sa flat na daan, sa road, off-road. Yan, tatakal natin yan mamaya. Yan, patawid tayo ng Nagilian Bridge. Dito na tayo sa malapit sa LTO. Itong motor na to pala is swinap ko from NMAX papuntang ADV. So na-try ko na yung mga ibang motor like PCX, NMAX, ito ADV. Though 150 lang siya, pero halos magkaparehas lang naman yan sa 160. Siguro ang difference nila is yung may konting advantage siya sa power sa 160. Di ba, itatakal naman natin yan mamaya, kaya napag-compare ko lang kasi na-try ko na silang lahat. So, ang dream scooter ko pala, first choice ko as scooter is PCX na white. Kasi pag may nakakasulubong akong PCX sa daan, napapalingon talaga ako. Lalo na pag may mga ilaw-ilaw siya, merong mga accessories. Ang lakas kasi ng niya, ng dating. Lalo yung puti. Then, nung na-try ko siya, though yung nakuha kong motor is second hand lang, pero low auto siya. At na-check naman namin, engine is good. Okay lang. Kahit second hand. Ang main difference nila sa ADV is mostly for long rides talaga. Kasi na-try ko siya, 48 to 50 kilometers per liter siya. Laki talaga ng matitipid mo dun. Dito naman sa ADV, around 42 to 45. So, ganun yung reading ko. Mostly freewheeling lang ako. At saka, bihira ako gumamit ng brakes. Pag nasa corner na ako, yan, mostly freewheeling lang yan. At saka, pag nagra-ride ako, hindi ako masyadong nagmamadali. Hindi ako laging preno sa mga corners. Nayu-utilize ko yung gas consumption ko. Kaya nakukuha ko yung ganong layong travel per liter. Depende naman yan sa mga riders. Depende lang sa driving style. Yan, nag-ADV ako kasi nagustuhan ko yung looks niya. Para siyang adventure bike. Then, power. Balance kasi siya. Kung gusto mo talaga ng power, pag NMAX ka. Pag gusto mo ng gas consumption, matipid, mag-ADV ka. Tapos pag gusto mo naman combine, yun, which is yun yung nararamdaman ko dito sa ADV ko, nag-decide ako na mag-ADV na lang ako. Parang ito na yung parang second bike maliban sa KTM. Kasi minsan pag nagtatravel ako papuntang city, na lalo pag naabutan ako ng traffic, clutch ako ng clutch, mararamdaman mo talaga yung sakit ng kamay mo. Kaya init at saka yung init. Yun, isa pa. Tolerable naman, pero very convenient kasi pag naka-scooter ka, piga ka lang ng piga. Tsaka mostly freewheeling ka pa. Tama na tayo sa intro. Punta na tayo sa ba't ko kino-consider bumili ng second hand compared dun sa brand new. Kasi isa, price-wise, hindi kaya ng budget sa ngayon. And pangalawa, nagbawa and sell din kasi ako. Kaya mostly preferred ko yung mga second hand. Though mabilis mag-depreciate ang price ng mga motor, from kunwari kakalabas mo lang 1 month, 2 months, 3 months, bababa na siya ng 25 to 35k sa span na yun sa loob ng isang taon. So napakalaking advantage lang. Basta i-assure mo lang din na marunong kang tumingin ng second hand na motor. Huwag kayong bibili na wala kayong ka-knowledge or magpatulong kayo sa mga mekaniko ninyo kung meron kayong mga trusted mechanics. So yun. At saka nagustuhan ko din dito sa ADV is formado na siya. So yung seat nakalimutan ko yung tawag doon, pero formado na siya. At saka makinis din siya kahit na 2020 model siya. Yan, naka-upgrade rin yung mirror niya. Linagyan na din namin to ng driving lights. Kasi pag gabi, mararamdaman mo na pag naka-driving lights yung nasa harap mo, wala ka nang makita sa sa kalsada habang nagda-drive ka. Advantage din na may driving lights kayo. Medyo risky ang pagkuha ng second hand na motor, pero kung better talaga na i-equip nyo yung sarili nyo na magkaroon kayo ng knowledge kung paano tumingin ng magandang engine, walang mga maraming issues, kung kaya namang i-fix yung mga issues na yon at minor lang siya, pwede. Tapos kino-consider ko din ito sa ADV, though mataas ang mileage nito, pero kasa maintain kasi, so okay lang. Hindi ako nagwo-worry.
Pero piniprefer ko na magkaroon kayo ng or mileage na under 10k kung bibili kayo. Kino-consider ko rin yung gulong, which is dito, yung nakasalpak dito is Federal. Makapal talaga siya, hindi na ako magpapalit. Okay din. Basta maingat lang kayo sa daan tuwing rainy seasons kasi medyo madulas daw to. Though hindi ko pa siya na-try, pero ayun, maingat naman ako sa sa pagbibiyahe. Di ako masyadong nagbabanking. Basta chill ride lang. And always nyo check yung papers, yung ORCR, kung nakaregister pa o hindi. Importante yun. Kung may plaka rin, tanungin nyo kung yung plaka is retrievable pa galing kasa. Check nyo rin yung engine number at saka chassis number kung yung motor ba na binibili nyo is legit talaga. At hindi lang baka iba yung papers, iba yung motor. So magkakaproblema kayo doon. Sa registration naman, optional na lang to. Pero bonus points kung nakaregister, which is etong motor na to is nakaregister. And after nyo ma-check, lahat ng fairings, kung pangmaselan kayo, eto, sobrang kinis talaga, naka-ceramic coating kasi, nagustuhan ko din. Kung makakabili kayo sa mga buyer na nagbebenta ng Rush, swerte nyo. Pero kung hindi naman, pero gusto nyo yung motor at may cash na kayo, abot yung price, edi pwede na, kunin nyo na. Siguraduhin nyo lang na goods lahat ng mga papers and makina. So prefer ko all stock sa pre-preserve yung yung kagandaan ng makina. Check nyo rin kung okay yung engine niya. Which is ang ginagawa namin, tinatapalan namin ng tsinelas yung tambutso. Kung may marinig kayo na kakaiba or kung mayroong basa doon sa tambutso, better pumatras na kayo kasi possible na may problema yung makina. Halos yun lang naman yung kailangan yung i-check. Then kung makaka-timing kayo ng pormadong motor, kagaya nito, may mga upgrades na, so masaswertehan nyo na lang. Driving dito, napaka-smooth, pagpiga, pagpreno, lahat working. Kaya nagustuhan ko yung motor na to dahil may power siya, going overtake, at yung gas consumption niya, pasok na pasok sa budget. I-observe nyo lang lagi yung daan, drive safe always. So eto, papasok na ako sa sa taberna, which is bibisitahin ko lang yung yung beach. Lalanghap lang ako ng sariwang hangin dito. Yan, nadadaan na tong palengke, mga tricycle, mga around 5 to 8 minutes na travel papasok kasi medyo medyo mabato at okay naman yung daan pero hindi siya ganun kalinis. Pero manageable pa rin. Yan, dito ako kasi nag-unwind minsan pag pagod sa trabaho. Masilip yung dagat, lumanghap ng sariwang hangin. Dalaw lang ako dito tuwing mostly morning ako pumupunta. Marami ka ring tao na makikita dito. Boring kasi pag pumunta ka ng beach. Wala man lang katao-tao. Maraming bumibisita dito. Minsan galing sa ibang lugar. Pero din taga dyan lang. Kung hindi ka mabobore na magmasid sa paligid, pwede ka na rin maligo dito. So ingat lang kasi dito sa taberna medyo may part na malalim, may part na okay lang. So tansyado lang. Kaya pag naliligo ako doon lang sa malapit, hindi ako masyadong lumalayo kasi hindi naman ako marunong lumangoy. Yun lang. So far, ang super ganda yung experience ko dito sa motor na to. Kaya mamaya, pagdating natin doon, i-test drive ko siya sa buhanginan. Kung okay ba? Kamusta ba yung performance niya? Hindi ba siya matutumba if ganung daan? Though padadaanin natin siya doon sa may medyo intact na na buhanginan, hindi yung super dry kasi talagang hindi ka andar doon. Kaya eto, andito na tayo sa location. Yan. Taberna. So, yun lang yung review ko guys dito sa ADB 150. Napaka comfortable niyang sakyan. So far wala naman ako naging problema dito. Though magpa-change oil na ako these coming days kasi medyo nare-reach na niya yung medyo nagiging itim na siya. Hindi naman siya nagiging sobrang itim pero parang nagiging reddish or golden brown na siya. So guys, parada ko muna dito. So don't forget to like and subscribe. So follow for more.